Ayun, so welcome back po sa ating channel. Yan. Okay, bilisan lang tong video na to. Gisingin muna natin tong Z1. Yan. So napakarami niyang balot kasi ang daming pusa sa atin. Nagkakalmot-kalmot. Ngayong araw na to, ang pinagagawin lang natin, testing natin tong bagong settings ng GoPro natin. Kasi lately napapatingin ako ng mga camera, mga ibang brands, Insta360, DJI, mga action cameras. Parang nabubudol ako na gusto kong bumili ng bagong action cam para merong bago sa channel natin, 'di ba? Kasi itong GoPro natin, nakuha natin to around 20 ano ba yun ZX25R days pa nung nakuha natin itong GoPro Hero 9 natin. Around 2022. 2 years old na rin itong GoPro Hero 9 natin. And ngayon ang dami nang naglabas ang bago. So ngayon nabubudol tayo na parang gusto kong bumili ng bagong camera. Pero syempre ang tanong dun, kailangan ba natin? Yun, ang tanong, kailangan ba natin ng updated na camera? Kasi itong Hero 9, sobrang goods pa niya Mas high-tech yung iba, mas updated. Pero para sa mga pangangailangan natin sa channel natin, ako, nabibigay naman niya. So ang gagawin lang naman natin ngayon, tatry natin tong bagong settings. Ang normal settings kasi natin before is nag-record tayo at 1080p na 60 fps. So medyo yun yung smooth. Pero ito, ang tatry natin, nakaano tayo 4K na 30 fps. So mas maganda yung quality niya, mas mataas, mas HD. Pero mas mababa yung fps para kung rarat-rat tayo, at least hindi siya sobrang smooth. Pag mas mababa kasi yung fps, parang mas magkakaroon siya ng blur. Mas magkakaroon siya ng blur. Ang result, mas magmumukha tayo mabilis. Somehow gusto ko na magmukhang mabilis, ma-feel kong mabilis tayo kahit sa video. So yun, binabaan ko yung FPS, tapos tinaasan ko na lang yung quality. Testing natin ngayon, ikot lang tayo dito sa area, hindi naman na tayo lalayo. And ito ang Z1000R ngayon. Nakita nyo naman, so ang bago dyan, actually hindi talaga bago. Tinanggal lang natin tong top box bracket natin. Diba? Nakikita nyo, ang linis na nung nasa likod. Pero iniwan natin tong pinaka bracket sa ilalim para kung gusto natin siyang ibalik kapag maglo-long ride na tayo, handa na tong bracket na to. Ayan. So napakarami kasi nagko-comment sa YouTube, sa TikTok na bakit daw may top box bracket yung Z1 natin, parang hindi daw bagay, diba? Pero sa atin kasi kailangan natin yan, lalo na sa long ride. Pero yun, dahil kakatapos lang naman ng long ride natin ni OBR, and wala pa naman kaming susunod na long ride ulit, yan, inalis ko na muna siya. Ayun, so syempre po, dahil nakikinig naman tayo or nagbabasa tayo ng comments, mapa TikTok man yan o YouTube, ayan, binigay natin ng hiling ng nakararami, tinanggal natin tong top box bracket na mas malinis na yung likod. And ito siya from the side. Ayan, bye bye top box bracket na. Pero ibabalik naman natin yan next. Kasabi yung aso. So pa-comment na lang sa baba yung magiging resulta na itong video natin. Ikot muna tayo dito. And kung ano yung masasabi nyo, mas okay ba yung ganitong setup o ibalik natin sa dati na naka-ano tayo, naka 1080p tapos 60 fps. Okay.
Charot. Ayun, kayo po ang magiging judge kung mas okay ba tong ganito. Po bang mabilis naman sa video? Sana naman, di ba? Pwede tayong bumalik mamaya. Inilagyan na pala nila ng taas ng rotonda. Ang galing. So, hindi na ako lalayo. Ikot na tayo dito. Bago ako mag-drive, ang tagal kasi natin hindi nakapag-J1 eh. Click-click tayo lagi eh. Pumasok. Actually ako rin viewer ako ng channel natin eh. Talagang pag may free time, pinapanood ko yung mga videos natin. So that way, nagiging audience din ako. Nakikita ko kung ano yung mga kulang, ano pa yung pwedeng madagdag, di ba? So kaya nitong lately na iisip ko, baka pwede tayong mag Insta360, baka pwede tayong kumuha ng second camera. So para lang merong something new sa channel. Pero ayun, syempre gastos pa rin kasi yun eh. Napakamahal ng mga bagong camera ngayon. So naisip ko baka naman ano lang, kaya pang madaan sa settings, pati sa edit. Kasi mga napapanood ko na grabing magpatakbo ng mabilis, isa dyan si Manila Speedster. Alam ko naka-CB siya dati, tapos ngayon naka MT-09. Grabing magpatakbo, pati ang ganda ng ano, mga cinematics niya sa video. Talagang ramdam mo yung bilis kahit nanonood ka lang eh. And shoutouts kay Sir Manila Speedster. Check nyo yung channel niya, nakakatuwa. Nakakapawis ng kamay kahit manood ka lang sa video niya. So, yun yung gusto nating ma-achieve eh, yung mga retratan ni Manila Speedster, pati mga retratan ni Boss Reed. Kasi hindi, ano talaga tayo, chicken tayo sa ganyan. Nakakatakot, nalulula ako pag mabilis na masyado. So yung mga saktong ganito lang talaga yung kaya natin. Balik na tayo dito sa atin. Ay, naku eh. Ayun lang, maraming salamat po sa pagstay sa channel kahit na napakasaglit lang na itong video natin.
Wala. Ayan, so ito pala yung other side ng Z1 natin. Ngayon wala na yung top box bracket. Basta mas malinis talaga siya tignan. Legit naman yun. Kesa kapag may top box bracket na may usli. Ay! Hinalis ko na yun nandito sa likod. Picture mo ako. Ha? Picture mo. Pwede mo. Oo, sige. Diba? Eto, wait lang. Eto, okay ba to? Wow! Ang linaw ng camera. Okay. Sige. Ayun, so ito po yung ano niya. Wala ng top box. Kasi yung panlaban ng Z1 yung very aggressive Sugumi design niya. Ewan ko yung Sugumi, basta sinasabi nila yun na parang concept ni Kawasaki sa pagde-design ng mga motor. So kita nyo yung ano, yung pinakatulis, yung headlight na sobrang salbahe tumingin, di ba? Pa-comment na lang kung effective ba yung ginawa nating settings. And kung okay din ba sa inyo na wala talaga yung top box.